dito pa rin tayo titira, baka may habol pa sa atin yung dalawang kapatid. Bibili na lang tayo ng bagong bahay. Dahil sa kabutihan na ginawa mo sa akin, lahat ng gastusin ng kaibigan mo, ililibre ko na dito sa ospital ko. Wala na kayong babayaran dito. May nagsettle na ng bill? Benji Castor po. Mali mo naman, pag nalaman ni Monica na si Benji ang tumulong sa'yo, baka mawala na yung galit niya kay Benji. Bakit niyo hinayaan bayaran ni Benji? Mamaya isipin pa ng tao dahil nakatulong siya sa akin. Bayad na siya sa mga kasalanan niya. Masaya ako nakatulong ako sa'yo. Babayaran kita para wala akong utang na loob sa'yo. May mahalaga kang kailangan malaman to sa pagkatao ko. Hindi ako ang pumatay kay Johnny. Katawan lang ni Benji to. Ginagamit ko lang ang katawan niya. Isa akong sundo. Nakatakda akong sunduin ka. Ako si Arlan. Ikaw si Arlan? Oo. Ang ibig sabihin, hindi ikaw si Benji. Sinasabi mo ngayon, ikaw si Arlan? Tama. Ako nga si Arlan. Nilagay lang ako sa katawang ito dahil lang naparusahan ako. Ito, katawan ni Benji. Pero ang totoo, isa akong sundo. Sundo? Ano bang sundo yan? Ang mga sundo ang tagapaghatid ng mga kaluluwang namatay sa pintuan ng langit. Kaya mo ba nakakausap si Junie? Tama ka, Sharina. Sira ulo ka pala eh. Benji, ano namang akala mo? Maniniwala ako sa'yo? Pwede ba, Benji? Tama na. Sharina, totoo ang sinasabi ko. Makinig ka. Isipin mo mabuti. Nung araw na naaksidente ka, nung gabi na munti ka, Marie, nandun ako. Nakita mo ako noon. Iniligtas kita. Nung nasa bus ka, nung naaksidente ka, nandun ako. Ako si Arlan. Andun ako dahil isa akong sundo. Umuwi lang ako ng probinsya. Pagbalik ko, ganito ka na. Ba't ba kasi iniwan niya ate mo? Dahil patuloy siyang nakikipagkita kay Benji. Lucy naman, alam mo naman, di ba? Si Benji ang pumatay kay Jonic. Tapos yun pang pipiliin ni ate kasi sa akin. Ako na kapatid niya. Monica, pinagsisihan na ng ate mo lahat ng yun. Pinutulan niya kung ano man ang meron sila ni Benji. Kahit na. Nangingi pa rin siya ng tulong dun sa tao. Eh, hindi naman yun ang kailangan kong gawin eh. Ang kailangan ko, pagbayaran niya yung mga nagawa niyang kasalanan. Huwag ka mag-alala, Monica. Pagbabayarin natin siya. Naalala mo na ba? Sharina, nandun ako. Ako yun. Benji, tama na. Ganito din yung ginawa mo kay Monica eh. Hindi ko alam kung paano mo nakakausap si Junic. Hindi ko alam kung paano mo nalaman ng tungkol sa kanya. Pero Benji, huwag mo nang gawin to para maniwala ako sa'yo. Tama na, huwag mo nang binugin yung ulo ko. Tumingin ka sa akin. Hindi ko magagawang lokohin ka, Sharina. Tumingin ka sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Totoo. Huwag ka na magpapakita uli sa akin. Babayaran ko yung utang ko sa'yo. Ate, ano na? Kailan kayo kakasal ni Kuya Benji? Kasal. Eh, hindi nga namin mahuli-huli ni Lola Inga yung lalaking yun eh. Sharina dito, Sharina dun. Wala naman siya napapala sa Sharinang yun. Diyos ko. Ah, kung ganon, mag-give up ka na. Ba't ako mag-give up? Mahal ko si Benji, no? Ay, naku naman, ate. Alam mo, pag ayaw na sa'yo, edi tama na. Alam mo, sayang ang kikitain ko kung makikinig lang sa mga walang kwenta mong payo, ha? Alis na ako, ha? Sige. Padaan!
tinitingin mo? Ako ba pinaparinggan mo kanina? Ano naman kung ikaw pinaparinggan ko? Suko na ako, Lizette. Ang tagal ko na nanliligaw sa'yo pero wala pa rin ako napapala. Kaya ayoko na. Yun naman ang gusto mo, di ba? Hindi ko naman gustong abutan tayo ng tulong ni Benji. Pero huwag kang mag-alala. Babayaran ko yung utang ko sa kanya para wala tayong utang na loob. Pangako ko yun sa'yo. Ate, hindi lang naman kasi yun yung gusto ko sanang gawin mo. Gusto ko sana layuan mo na si Benji. Ate, di ba, sabi mo sa akin noon, ako ang pinipili mo, mas mahalaga ako kaysa kay Benji. Ate, patunayan mo na yun sa akin. Huwag ka na makipagkita sa kanya, ha? Monica, hindi mo na kailangang hilingin yan sa akin kasi tinapos ko ng lahat sa amin ni Benji. Kasi wala na kami ni Benji. Pinutol ko na kung anong ugnayan naming dalawa. Narinig mo yun? Ha? Narinig mo yung sabi na ate ko, wala na daw kayo. Wala na kayo, kaya umalis ka na dito. Ha? Di namin kailangan yung tulong mo. Umalis ka na! Ano, Bika? Hindi mo narinig yung sinabi ng ate ko, umalis ka na dito. Monica, wala akong kasalanan. Kinausap ko ng ate mo. Sinabi ko na sa kanya ang totoo pero ayaw niya maniwala sa akin. Ikaw, Monica, naniniwala ka naman sa akin na nakakausap ko si Junic, hindi ba? Benji! Pati ikaw, hindi ka naniniwala sa akin. Benji, tama na. Tama na, pakiusap ko sa'yo. Tigil mo na to. Tama na to. Sarina, please, pag-usap. Junic, padaanin mo ako. Hindi. Junic, padaanin mo ako. Hindi ko hayaan ulit masasama ulit si Monica dahil sa'yo. Dinadami mo pa si Junic, hindi mo naman talaga siya nakakausap. Ate. Sarina. Malis ka na dito. Ano? Anong sabi sa'yo ni Benji? Isa raw siyang sundo. Yun ang sabi niya sa akin. Taga-sundo daw siya ng mga kaluluwa tapos pinupunta niya sa langit. Eh kung gano'n, ba't nandito siya sa lupa? Eh kasi daw pinarusahan siya. Kaya napunta siya dun sa kay Benjing katawan. Ang totoong pangalan niya daw niya, Arlan. Talagang kumpleto sa detalye, ha? Ano sa tingin mo? Eh ano pa, edi nababaliw na yan lalaking yan. Ay naku, Sharina. Tama lang nalayuan mo yung lalaking yan. Mapapahamak ka lang sa kanya tsaka sa kabaliwan niya. Siguro nga. Pansinin mo naman yung alak sa tabi mo. Baka magtampo na yan. Sabi mo nun, nakakawala ng problema yung alak. Wala naman. Wala naman nagagawa sa sakit na nararamdaman ko. Pare, panandali ang lunas lang naman yan eh. Sa sakit na nararamdaman mo. Para makalimot tayo sa problema natin. Ayun na nga eh. Wala naman nangyayari. Hindi pa naman ako makalimot na. Tapos sinubukan ko na lahat, kinausap ko si Sharina. Sinabi ko na sa kanya kung anong totoo. Eh wala pa rin ito. Para niya maniwala. Galit pa rin sa akin si Monica. Pero kahit parang baliw yung lalaki na yun, mahal mo pa rin siya, no? Alam mo, Des, hindi na mahalaga yan. Mahal ko man siya o hindi, ayoko na. Dahil mahalaga sa akin ang kapatid ko. At ayoko na masaktan ko pa siya. Bakit ba kasi pinaranas pa sa akin kung anong pakiramdam ng pagmamahal sabay hindi rin pala kami magiging kakatuluyan ni Sharina? Ano ko ba? Ano pare? Hindi porket mahal mo si Sarina. At alam niya yon, eh okay na. Ano parang pang-hold up yan eh. Kahit na magkasundo na yung hold up at saka yung hold upin niya. Hindi ibig sabihin nun okay na. Dahil nandiyan pa yung mga pulis. Ano? Hindi ko maintindihan. Paano?
Isip niya ako na. Oh. Hindi lang kayo ang tao sa mundo nila Sarina. Kahit mahal na mahal mo sa Sarina at mahal na mahal ka niya, nandyan pa rin si Monica. Si Monica, yung pulis sa story ng dalawa. Siya yung pulis. Oo. Ang ibig sabihin, kailangan makasundo mo yung pulis. Para magkaroon ka ng tsansa na ma-hold up ang puso ni Sarina. Hoy, Grace. May boyfriend ka ba? Bakit po? Kasi panaylandian yun ni Rico eh. Alam ba na boyfriend mo yan? Bilisan mo dyan, ha? Rico, teka, akala ko ba ayaw mo na sa akin? Ano flowers na to? Para si Grace to. Wow! Oh, ang ganda naman ito. Thank you, ah. Alya! Teka, ano nangyari dito? Kasi kami na ni Rico, sinagot ko siya kanina. Alam mo kasi, Lizette, naramdaman namin ni Grace na gusto namin yung isa't isa. Kami na, Lizette. Siguro naman, masaya ka na. Kasi mula ngayon, hindi na kita kukulitin. Di ba? Tulungan na kita dyan. Tulungan mo naman ako dito. Lagi ka na lang napapagod. Ito, tiklop mo to, ha? Lahat. La, Abay, gabing-gabi na. Saka na naman pupuntang bata ka. kailangan ko bumalik sa ospital eh. Gusto ko na talaga makausap si Monica para magkaayos kami ni Sharina. Ay, naku. Ewan ko sa'yo. Ako'y pagod na ng kapapangaral sa'yo. Baala ka na sa buhay mo. O sige. Ingat ka na lang, ha? Sige. Benji! Ano? Ayaw mo talagang tigilan si Monica, ha? Julik, makinig ka sa akin, ha? Alam ko kaluluwa ka. Kaya alam mo mga tukos sa amin. Isa ako sundo. Kaya hindi ako ang pumatay sa'yo. Ikaw ang pumatay sa akin, Benji! Paano ka magiging isang sundo kung isa kang tao? Junik, nilagay lang ako sa katawang taong ito. Hindi talaga akong pumatay sa'yo. Maniwala ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit nakikita mo ako eh. Basta ang alam ko, isa kang kriminal. Hindi ako kriminal. Hindi ako kriminal. Huwag mo na ikaila kung sino ka. Sinira mo ng kinabukasan namin ni Monica. Kaya huwag mo nang tuloy sirain pa ang buhay nila magkapatid. Tigilan mo na sila. Dok, okay na ho yung pakiramdam ko. Pwede na ho ba ako umuwi? Kailangan kasing maobserbahan ka muna namin para makasiguro kami na stable na ang kondisyon mo. Ngayon, kung wala naman tayong magiging problema, baka siguro bukas pwede na kitang i-discharge. Mauna muna ako, ha? Salamat ho. Okay. Isang araw pa. Naku, baka hindi na natin mabayaran yung dagdag na bill niyan ngayon sa ospital. Pwede naman sigurong utangin yun, Monica. Ang importante, yung gumaling ka. Ate, nakiusap ka na lang sa doktor, uwi mo na ako. Monica, kapag sinabi ng doktor na pwede ka na lumabas, doon lang tayo lalabas. Tsaka tama si Lucy. Huwag mo na isipin yung gastos. Ako nang bahala. Pati yung utang ko kay Benji, huwag kang mag-alala. Babayaran ko yun. Tawagan ko lang si tita. Diyan mo muna, ha? Iwan ko muna kayo. We're sorry, your call cannot be completed at dial. Check the number and dial again. Saan ba to si Tita Elsa? Kailangan kita makausap, tita, para makuha yung titulo ng lupa. Asan na ba yung buyer niyo ng bahay, ma? Di ba ngayon yung usapan niyo? Huwag kang apurado. Darating na yon. Tagal naman.
Sa'yo na ba to? Magandang araw. Magandang araw. Kumusta kayo? Magkakabayaran na ba tayo? Hindi na muna. Hindi ba sabi nyo, nung huli tayo nag-usap, sabi nyo, ihanda ko na yung titulo. Ayan na, ready na yung titulo ng bahay at lupa. Pero ako hindi pa. Masyadong luma itong bahay nyo. Ang sabi ng amiga ko, magsama ako ng feng shui. At baka daw malas itong bahay na to, kaya minamadali nyo ang pagbebenta. Nako, hindi malas ang bahay na ito. Talaga lang nangangailangan kami ng pera. Kung ayaw nyo ipa-feng shui ko, alis na lang kami. Ay, hindi, teka muna. Huwag muna kayo umalis. Sige, ipapungsoy nyo, gawin nyo kahit na anong gusto nyo, pwede. Sige, pasok, ali kayo. Pasok. Ito yung bahay, oh. Ma, bakit naman kayo pumayag? Paano ko malaman nila minumulto yung bahay? Kahit may multo dyan sa bahay na yan, hindi nila malalaman. Kasi pungso yung kasama, hindi espiritista. Monica, Ate, pupuntahan ko muna si Tita Elsa, ha? May pinapaasikaso kasi ako sa kanya, eh. Pahinga ka. Junik, patawarin mo ako, ha? Hindi ko pa rin nabibigyan ng hustisya ang pagkamatay mo. Hinihintay ka na sa taas, Junie. Handa ka na bang magpasundo? Kailangan pa ako ni Monica. Kailangan ko siyang protektahan. Gawain niya ng mga nabubuhay, Junie. Hindi na mga namatay na. Wala ka nang magagawa pa para sa kanya. Nagkakamali ka. May magagawa pa ako kay Monica. Mahal ko siya. At hindi ko siya maaaring iwan. Hindi namin pinipilit ng sino man na sumama sa amin, Junie. Pero may hangganan ng pananatili mo dito sa lupa. At kapag lumampas ang panahon ngayon, hindi ka na makakakit pa sa langit. At matutulad ka na lamang sa iba pang mga ligaw na kaluluwa. Gagawin ko ang lahat para protektahan ko. Patay si Sharina. Mami, si Sharina. Parating na si Sharina. Andyan siya? Kakasabi ko nga lang. Naku, dapat hindi niya malaman na binibenta natin ang bahay. Tita Elsa, may bisita po kayo? Tita, sino pong bisita niyo dyan? Bisita? Walang bisita. Miss, doon tayo sa loob. May papakita pa ako sa inyo. Yung postila, hindi ko pa nakikita. Walang bisita. Ano lang, meron lang kasing pinagkakautangan ako naniningil na eh. Bakit ka ba nandito? Okay na ba si Monica? Kaya mo siya naiwan sa ospital? Tita, baka po bukas pwede na siyang lumabas. Kaya po ako nagpunta para kunin po yung titulo ng lupa para maisanla ko na. Naku, naunahan mo lang talaga ako. Papunta na talaga ako sa munisipyo para kunin yung titulo. Alika, Tita, sasamahan na po. Ay, hindi na. Mauna ka na lang sa ospital para hindi sayang yung oras mo. Tapos sunod na lang ako doon. Dalhin ko na lang yung titulo. Sige na. Mauna ka na. Kayo? Sayang yung oras mo eh. Ako na. Sige na. Sige. Una ka na.
Kahit si Junic ayaw maniwala sa akin. Nga lang yung tanging paraan para maniwala sa akin si Monica eh. Para bumalik ka sa akin si Sharina. Ano ba pwede kong gawin para maniwala sila na hindi talaga ako si Benji? Wala kang kailangang gawin dahil ikaw na si Benji. Hindi ako ang taong yan. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako si Benji. At hindi na rin ikaw ang dating sundo na si Arlan. Hindi mo matatakasan ang mga problemang hinaharap mo dahil lamang sa nakaraan mo. Ikaw at si Benji ay iisang nilalang na ngayon. Yun ang kailangan mong tanggapin, Benji. Wag mo akong tatawagin sa pangalan dahil hindi nga ako si Benji. Ako si... Ikaw si Benji. Yan na. Benji po. Ah, diyan ka pala. Hanggang ngayon nga, di ko pa nakikita mula pa kagabi. Di ko malaman kung dito natulog yung lalaking yan. Eh, saan po kaya siya nagpunta? Sa ospital. Kasi, na-aksidente daw yung kapatid ng Sharina. Kaya, doon yung naglalagi. Love po kasi ni Kuya si Ate Sharina. Uy, bata ka. Huwag kang sabat ng sabat dyan, ha? Alam mo yung kuya mo yan? Nag-aaksaya lang ng oras sa babaeng yan. Tama si Lola, Pepay. Ang panira talaga ng diskarte yung Sarinang yan eh. Tinan mo nga, pati tayo napapabayaan. Saan ba ang ospital? Bakit po, Ate Emmy, dadalaw po kayo? Hindi pa ako ganun kadesperada, no? Sakto yung dating mo. At least hindi na ako magpapagod para hanapin ka. Alam ko naman si Benji ang pakay mo, Amy. Parang hindi na matagal ang pag-uusap nating dalawa. Gusto ko lang sabihin sa'yo na wala na kami ni Benji. Talaga? So sa tingin mo, maniniwala ako sa'yo? Eh alam ko naman na patay ka kay Benji eh. Alam mo kaya mo sinasabi yan para paalisin ako? Kaya maniwala ka kaya hindi, bahala ka. Oy, babae, hindi pa tayo tapos mag-usap, ha? Huwag mo tinatalikuran, ha? Amy, tama. Bastos kayo, no, ha? Kinakausap pa kita, ha? Alam mo, parehas nga kayo ni Benji. Parehas kayong makulit. Sinabi ka usap ka, eh. Amy, tama na! Ano? Tama na! Amy? Anong nangyari sa akin? Bakit ako tinudugo? Anong ginawa mo sa akin? Hindi ko alam, Amy. Amy, huwag mo akong hawakan! Amy, halika na. Kailangan matignan ka ng doktor. Halika na. Excuse me. Dok, kumusta po yung lagay ko? May sakit po ba ako? Mamamatay po ba ako? Hindi ka pa mamamatay, Mrs. Excuse me po, miss pa ho ako. I'm sorry. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi ka pa mamamatay. Nag-bleeding ka lang. Pero safe naman ang baby sa tiyan mo. Buntis po ako? Opo, ma'am. Meron siyang magandang ibabalita sa'yo. Andiyan si Sharina? Tungi! Buntis si Emmy. Dapat nagsasaya ka na ngayon. Pero bakit parang mas naging problemado pa yung mukha mo? Akala ko makakaligtas na ako kay Benji. Pero din sa bakit ganun? Bakit nasasaktan ako? Maaaring bahagi yan ng parusang ibinigay sa'yo, Benji. Bahagi yan ang pagiging tao mo. Wala rin lang si Sharina. Wala na halaga ang buhay na to. Ngayon niyo lang talaga naisipan na umalis ng bahay namin? Sa inyo yung mga gamit na yan eh. Sa amin eh, bakit yung nilabas? Binenta na namin yung bahay. Nakapag-desisyon ka na ba na magpakasal sa akin? Sige na, nakikiusap ako sa'yo. Palayain mo na ako. Si Sharina talaga ang mahal ko. Kung ayaw mo akong pakasalan,
ipalalaglag ko tong bata.